We are not only referring to the life of Job. Are you with me? Hindi lamang si Job yung tinutukoy natin sa salitang ito. Are you with me? But this statement from Sarah is true. Especially for a lot of Christians in our season, in our generation today. Are you with me? Nung sinabi niya dito in verse 9, sorry, verse 10, verse 9, okay, verse 9 says, no, si Job kaya ay matatakot sa iyo na walang dahilan. Then let's go on verse 10. Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayo pinagpapala mo siya, iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at alihayan. See? Bakit nga siya hindi matatakot sa iyo? Gayon pinagpapala mo siya at iniingatan mo ang kanyang alihayan at sambahayan. Everybody look at me. You're not going to lie to Job. It's not true. Now, everybody please listen to me very carefully. Ano ang punot-dulo o simula ng ating pagkatakot sa Diyos? Ang dahilan ba ng ating pagkatakot sa Diyos ay dahil takot tayong mawala ang lahat ng binigay sa atin ng Diyos? Ang dahilan ba ng ating pagkatakot sa Diyos dahil takot tayong mawala ng hanap buhay na ipinabubuhay natin sa ating pamilya? Ang dahilan ba ng ating pagkatakot sa Diyos dahil takot tayo, binuwat na dapuan ng anumang sakit at karamdaman? Kung kaya tayo ay nananatili sa Kanya o sa Kanyang mga gawain. Binuwat, alam ko na ang sagot natin ay no. Pero I hope and pray na naunawaan ninyo kung ano ang sinasabi ng Santong Espiritu sa pagkakataong ito. Amen. Na kung saan ito ang kalimitan na pinagmumulan o pinaghuhugutan ng mga tao o mga sinasabing mananampalataya noon magpahanggang ngayon sa ating kapanahunan para sila'y magkaroon ng pagkatakot sa Diyos, which is hindi dapat. Yes. Malinaw po ba ako sa inyo? Amen. Amen? Are you with me? No? Magtatay ka sa Lord. Why? Para meron akong provision na marireceive. I tell you, even though you're faithful to your tithe, if you still don't know what is the principle of tithing, still, right? Provision will not come. Yeah. Tama? There's point, mabuhin nyo yung kaisipan nyo. Hindi ka nag-tithe twice kasi gusto mo na meron bumalik sa'yo. The reason kung bakit ka nag-tithe why? It's because that's your gesture of honoring God. Amen. That's why you're giving your tithe in all aspects of your life. Are you with me? Ang problema, Lord, ibigay ko yung tithe ko sa'yo. Lord, sabi mo, pag ibinalik ko yung tithe ko sa'yo, siksik-ling-ling ka, tumaapaw ang ibabalik mo sa akin. You know what's that? Let me tell you this. Are you ready? Are you sure? You will not get hurt? You know what's that? Sinasabi ko sa Diyos, Lord, ibabalik ko yung tithe ko sa'yo, o ibibigay ko yung tithe ko sa'yo, but you have to bless me. Who are you to say that? Tama? Tama? Sino ka na sabihin mo? Hindi mo binigyan ng discretion ng Panginoon kung ano yung dapat niya gawin. In fact, alam niya kung ano yung dapat niya gawin. Ako po ba? That's why ito yung mga dapat na itama sa ating kaisipan at sa motibo ng ating mga puso. Now, I don't want to dwell on that, but at this moment,
gusto ko na maunawaan niyo higit sa lahat, no, na sa bagay na ito, mayroong problema most of the time sa puso kaisipan ng mga mananampalataya. Anong problema sa ating mga mananampalataya? Ang problema sa ating mga mananampalataya, ano yun? No, the reason kung bakit tayo, sumusunod, saan? Sa kalooban ng Diyos at higit sa lahat, meron tayong pagkatapos sa Diyos. Why? It's because takot tayo na wala na maraming bagay na wala sa Diyos. Yeah. I hope and pray. No, anuman ang pagdaanan natin, still, masasabi natin, Lord, I am here! Amen. Where did I get that? Are you ready? Now look at this. Are you sure? I want you to read this, verse 11 and 12. Are you here? Let's go. Subukin mong huwag siyang pagpalangin, bagkus ay kailangan ng lahat niyang tinatangkilik kung di kayo nagsumpay. Partly, merong katotohanan sa sinasabi ni Satanas. We are not only referring to Job only, or to Job's life only. Are you with me? But you know what? This is a big problem right now of a lot of Christians. When the blessing is what? Cut off. Then, hindi mo makikita ang mga miyembro. Why? It's because number one reason, wala akong mamasahe. Is that valid? Yes, that's valid. But it's not acceptable. Tama? Why? Buti nga mo, kung bigla-bigla talaga, yung layo ng bahay natin sa simbahan. Kung 10 kilometro, o higit pa maintindihan kita. Tama ko ba? Pero kung ilang kilometro lang ang layo at wala kang pamasahe, I tell you, depende na yan sa puso mo. Amen. I remember na nagsisimula kami, saan? As a missionary student, we have 500 peso allowance. Ilan kami? For 1 week. Tama? 500 peso allowance. Ilan kami? 4 na estudyante. Allowance namin yung sa loob ng isang linggo minus tithes and offering. 10. How much is that? Ano nila? 400. Tulungan niyo ako mag-compute. Okay? How much? 400 na nila. Now, sa 400 na yun, mamayos pa natin doon yung pamasahin namin. Papunta saan? Main church. Nakakabita sila. Ay, At saka papunta saan? Sa aming training field sa Tagaytay. Saan kami nakatira? Sa Dasmariñas lang naman. Diba? Let's say, sabihin na natin, minus 200. Tama? Kasi 4 kami. Amen? Ilan na sila? 100. Ilan na sila? 100 minus 200. Ilan na sila? 200. Can you imagine that? 400 minus 200. Sorry? 400. 400. So na sila ay 200. Ano ba yun mo? 200 ba yun sila? I thank God na meron ng cellphone. That's why every time I pupunta ako sa treating ko, I never, hindi ko nakakalimutan yung cellphone. So why? Because that is mine. Calculator. Amen. So, yan na sila, 200. Okay. So sa 200 peso, yun yung pagkain namin for the whole week, from Monday up to Sunday. That's why, sa whole week na yun, meron kami nag-accept doon ng forced fasting, whether you like it or not. Tama, forced fasting. Forced fasting, true. Nag-aaral pa kami noon, but habang nag-aaral kami, nandun kami sa klase, nasa fasting kami. Lima pa So, ano ginagawa namin? Ginagawa namin,
No? 5 pa tayo ng last year. Yeah, 5 kami. Sorry, 5. So, ang ginagawa natin, dahil ito, yung 100, bibili namin ng bigas at siguro ko yung bigas. Ang time na yun. Diba? And then, yung another 100, ibibili namin ng stock namin ulam. Kung ano-ano. Tuyo. Number 1, tuyo. Kasi yun yung mura. At ito. Ang time na yun. Now, number 2, alam mo yun, noodles. Para may sabaw. Diba? And number 3, itlog. Kaya pala, favorite nila ay dry na training namin, or schooling namin. But God's grace, nakasurvive kami. Tumaga pa kami. No? Very limited. Magluluto ng 2 itlog, hahatiin sa 4. No? Ano pa? No? Magluluto ng 8 pirasong tuyo, tigda 2 kami. Makikinusta pa kami 2 lalaki sa 2 babae. Yung Sabihin ulo. namin, yung ulo kami na lang. Amen? I know. No? Kung isipin mo, paano kayo nakasurvive? Yes, we survive. Tumaga pa kayo ng palig. Meron time, naalala ko nung buhay pa si Nanay Terry, isa sa mga senior na missionary sa amin. No, nandun siya nakatira sa bahay ni Pastor Abraham. Naalala ko, no, one time nagluto siya ng sinangag. Yung pala yung sinangag na yung palig na. Ginawa niya, no, ibinigay niya muna yung sinangag sa araw, tama, sa bubong. Hindi mo alam kung ilan dagang lumamit ba. Hindi mo alam kung ilang pusa ang pumunta doon. But, ginawa niya, nag-start siya ng palibagay yung para doon sa mga bata. And then, yung sinangag na ng dami, ginawa yung inanda niya para sa aming lalaki. Sabi niya ba, talagang niluto ko sa inyo. Paano ko kayo? Sabi namin, salamat po. Matuwa kami. No? Eh, habang kinakain namin yung bibig na namin, sabi niya, gano'n, Huwag pa naman. na yan. Huwag na kayo magpira. Kaya pala ganun pa ganun ang pray. No? Kaya pala ganun na nakita yung Pagkatapos, narinig ko siya doon siya sa likod. Tawag ito, nasa likod na namin habang kumakain si Brother Rolly. Nagtatak siya, shakara pa. And then, tawag ito, pagkatapos niya, o pagkatapos namin kumain, sabay sabi niya sa amin, binigyan niya pa kami ng tubig. Pero, pagkatapos namin, sabay namin niya, ito pa rin nung isang araw. Ibigyan siya yung tuto. Nagdahaling araw kahapon. Ngayon ko lang niyuto. Salamat sa Diyos. Doon ka nang patunayan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Even though, nabigyan ka ng laso, hindi ka makamatay. Nakakaano? I tell you know what? I thank God more because that is part of our training as a missionary. So, I remember hindi ko tinahanan niya sa buhay namin. So, but salamat sa Diyos, during our missionary training, tawag ito, inayaan natin sa mangyari sa buhay ko. And marami pang iba. Meron tayo, pag wala kami pagkain, nalilitas kami ng talbos. Why? It's because nagkakita kami ng talbos sa labas. And yun nga lang, inaagahan namin yung pagpitas. Why? It's because pag hindi yung mga ato, doon umiiik. May Well, birthday